Na po minsan, habang pong nagpapapicture yung mga tao sa akin dito sa parokya, meron pong mag-asawa lumapit sa akin. Ito pong lalaki, medyo pilay. May hawak po siyang tungkod, walking cane. Tapos sabi po niya sa akin, Father, di po ako magpapapicture. Magpapabless na lang po ako. Tapos nilapit po niya yung kanyang tungkod sa akin. Sabi niya, Father, pwede niyo po bang i-bless itong walking cane ko, itong tungkod? Nagtaka po ako. Sabi ko, bakit yung tungkod mo yung pinapabless mo? Di ba dapat ikaw? Ayaw mo bang lumakad? Sabi ko po sa kanya, gusto ko po, alisin mo yan. Ikaw ang i-bless ko. Maniwala ka. By next year, gusto ko, bumalik ka dito, hindi mo na hinahawakan ang tungkod na yan, naglalakad ka na. And I prayed for him. Habang pinagdarasal ko po itong lalaking ito, katabi niya yung asawa niya, umiiyak. Sabi niya sa akin, o nga naman po, Father, tama kayo. Itong asawa ko, palagi niya pinapabless yung kanyang tungkod, na talagang kailangan na makatanggap ng bendisyon at pagpapala, siya, hindi yung tungkod. Bakit sa tingin niyo po, yung lalaki hindi gumagaling? Kasi umaasa doon sa tungkod. Amen? Merong hadlang yung kanyang paggaling. Kung aalisin mo yung hadlang, papasok ang bendisyon, lalakas muli ang tao. Yan ang pinapaalala ng Diyos sa atin sa Ebanghelyo. Alisin mo ang hadlang, matatanggap mong pagpapala, bendisyon ng Diyos. Ano ang hadlang ng buhay natin? Kasalanan. Sabi po ni Jesus dito sa taong gumaling, huwag ka na magkakasala para hindi na lumala ang iyong sitwasyon. Bakit itong taong paralitiko hindi gumagaling? Saan siya umaasa? Una, doon po sa batis, doon sa tubig. Gusto po niyang makaligo, yung paniniwala nila, doon lang sila gagaling. At umaasa itong tao, buong buhay niya, nakadikit siya, hindi na siya umalis doon sa kanyang higaan. What has become the crutch or the hindrance of the healing and the goodness of this person? Yung kanyang higaan, yung kanyang attitude, pag-iisip, paniniwala. Pero inalis ng Diyos yon dahil ang Diyos lang ang kailangan natin para tayo'y makatayo muli. Amen? Ang Diyos lang ang kailangan natin para tayo'y lumakas muli. Amen? Ang Diyos lang ang kailangan natin para tayo magkaroon ng buhay muli. Nakikita ko po ang aking misyon bilang pare for 11 years now na nag-aalis po ako ng hadlang sa mga tao para maranasan nila ang Diyos sa kanilang buhay. For the past years, ang dami pong milagro na nangyari. Dahil po sa Diyos, dahil po sa paniniwala ng mga tao, dahil po sa panalangin. Meron pong dalawa, totoo po. Yung isa naka-wheelchair, yung isa nakatungkod, nakalakad. Nagpapasalamat po sa akin dahil sa pray over. Sabi pa nga po nung isa, Father, hindi niyo ako nakikilala, hindi ko na po makilala. Bakit? Kasi Father, noon, di ba, naka-wheelchair ako, kaya ngayon, di mo na makilala, nakatayo na ako. Hindi po ba himala yun? Marami po nagme-message, nagpapasalamat. Naalis nila ang kanilang depression. Nalabanan nila ang kalungkutan dahil sa kanilang pakikinig sa salita ng Diyos, sa ating mga homilya, dahil nagkaroon sila muli ng inspiration. Meron din po, marami, nagpapasalamat dahil nagkaroon sila muli ng kumpiyansa sa kanilang sarili. Naniwala sila na kaya nila. Ilang ulit na po silang bumagsak sa board exam. Pero dahil lang po dumaan sa Facebook, narinig nila ang aking pangangaral, sinasabi, kaya mo yan, maniwala ka, magtiwala ka, sumubok ka muli, tumayo ka muli, gawin mo muli. Pumasa po. Bumalik dito, pumunta po dito sa parokya, nagpapasalamat. At meron din po, dahil narinig po na kung kami, nagdasal kami na manalo sa loto, sumubok din po, tumaya, nanalo din po sa loto. Meron din po na may problema sa pera, nanalangin. Sinagot ng Diyos yung kanyang panalangin. Pinagkalooban po ng grasya. Dahil po ba sa akin? Hindi. Ako lang po ay gamit ng Diyos. Ako lang po ay daluyan ng Diyos. But it is really the Lord. Ginagamit lang po ako ng Diyos na alisin yung nagpapabigat sa buhay ng mga tao. Ginagamit lang po ako ng Diyos para gisingin ang mga tao na nabubuhay pa rin sa kadiliman para matanggap nila muli ang kanyang liwanag, ang kanyang buhay. Ang number 11
para po sa mga mahilig tumataya sa wedding. Sipon daw po, sakit. Pero mas gusto ko pong makita at maunawaan ng number 11 ay simbolo po ng lakas. Dahil ang dalawang number 1, parang dalawang paa na nakatayo. Amen? Number 11 is not a sickness. But number 11 is a reminder to stand up again, rise again, to move on, continue once again. Basahin niyo po John chapter 11 verse 11. Napakaganda ng sinabi ng ating Panginoon. My brother Lazarus has fallen asleep. I will go and raise him up again. Yan po ang tawag ng Diyos sa akin. At yan din po ang paanyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ginagamit tayo ng Diyos. Hindi para maging pabigat sa buhay ng ibang tao, kung hindi para magtulungan, iangat, itayo, palakasin ang bawat isa. Amen? So magdasal po tayo. Naway wag tayong mapanghinaan ng loob. Magdasal po tayo na palagi tayong manalig sa Diyos. Magdasal po tayo na sa ating paniniwala sa Diyos ay tayo ay pagkakalooban niya ng bagong buhay, bagong lakas para magpatuloy sa ating paglalakbay dito sa mundo hanggang marating po natin ang buhay na walang hanggan.